Dahil sa pagmamahal ng mga magulang sa kani-kanilang mga anak, ay gagawin nila ang lahat upang matustusan ang mga pangangailangan nito. Minsan ay nagagawa nila ang mga bagay na hindi nila akalain na kaya pala nilang gawin. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang karanasan ng isang batang ama na naglalakad ng 11 milya araw-araw. Si Trenton Lewis ay 21 taong gulang at nagtatrabaho sa UPS Center sa Arkansas bilang tagabuhat ng mga package. Nagsimula siyang magtrabaho sa kumpanyang ito noong 2017. Bago ito ay wala siyang maayos na trabaho. Ngunit nang isilang ang kanyang anak na babae na nagngangalang Carmen, ay inisip niya na bilang ama ay kailangan niya na magtrabaho upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Ayon pa rito ay kahit ano daw ang pangangailangan ng kanyang anak ay dapat siya ang unang tao na makakapagbigay nito. Ang kanyang anak ang nagsisilbi niyang motivation tuwing papasok siya sa trabaho. Alas 4 ng madaling araw ang simula ng kanyang duty, kaya naman kinakailangan niyang umalis ng napakaaga. Dagdag pa rito ang layo ng distansya ng UPS facility mula sa kanilang tahanan. Sinabi niya sa isang interview na umaalis siya ng bahay bandang 1:30 AM dahil inaabot siya ng 2 hanggang 3 oras sa paglalakad. It'll probably take me 2.5, almost 3 hours. Depende sa panahon dahil minsan ay inaabutan siya ng ulan. Naglalakad siya ng 5.5 milya tuwing papasok sa trabaho at uuwi ng bahay. Sa kabuuan ay 11 milya ang nilalakad niya sa araw-araw niyang pagtatrabaho. Sa kanila kasi ay wala namang jeep o tricycle katulad dito sa Pilipinas. Kaya naman karamihan ng tao doon ay may sariling sasakyan. Ngunit dahil mahirap lamang itong si Trenton kaya wala siyang magagawa. Kaya nagdesisyon na lamang siyang lakarin ito araw-araw. Dala na rin ang kanyang determinasyon at pangangailangan. Ayon pa sa kanya, habang siya daw ay naglalakad ay nakikinig siya sa musika na para bang walang inaalala. I had music in my head, I was just walking. Don't worry about nothing, I was just moving my feet. Basta naglalakad lang siya ng naglalakad. Hindi niya iniinda ang sakit ng mga binti at paa. Ang importante daw ay makarating siya sa trabaho. Napaka-importante nito sa kanya dahil mula nga nang magkaanak siya ay alam niya sa sarili niya na kailangan niyang pagbutihin ang trabahong ito. Ginagawa niya ang paglalakad na ito sa loob ng 7 buwan. Ayon pa sa kanya ay gusto niyang makasama ang kanyang anak. At para matupad ito ay kailangan niya itong suportahan sa mga pangangailangan nito. Gusto niya maging isang huwarang tatay, kaya naman pinagbubutihan niya ang kanyang trabaho. Ni minsan ay hindi rin siya na-late sa kabila ng kanyang ginagawang paglalakad araw-araw. Pagdating nito sa kanyang trabaho ay hindi niya ito iniinda, kaya naman walang kahit sino man sa kanyang kasamahan ang nakakaalam nito. Subalit, ang lahat ng ito ay nagbago nang madiskubre ito ng isa sa kanyang mga katrabaho na nagngangalang Patricia Bryant o mas kilala sa tawag na Mama Pat. Dahil halos 40 taon na siya sa kumpanya. Nang malaman niya ang sitwasyon ni Trenton ay nagalit ito. Bakit daw naglalakad ito ng ganoon kalayo? Pero sa kabila noon ay sobrang naawa siya dito. Kaya naman kaagad niya itong sinabi sa kanyang asawa na si Kenneth na nagtatrabaho din sa UPS facility bilang isa sa mga driver. Matapos niyang marinig ang kalagayan nito ay kaagad siyang umisip ng paraan upang ito ay matulungan sa abot ng kanyang makakaya. Sinimulan niya at ng kanyang asawang si Patricia na sabihin ito sa kapwa nila empleyado. Marami ang hindi nakakakilala kay Treston, pero sa kabila noon ay tumulong pa rin sila dahil alam nila na masipag ito at may dedikasyon sa kanyang trabaho. Dahil sa pagtutulungan ng mga empleyado ay nakaipon sila ng halos $2,000 o kung sa pera natin ay nagkakahalaga ito ng 96,000 pesos. Ang perang ito ay naisa na nilang gamitin upang bumili ng kotse para kay Trenton. Ayon kay Kenneth, sinabi niya rin sa pinagbilhan niya ng kotse kung para kanino ito kaya naman tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagbawas sa presyo ng nasabing sasakyan. Para maisagawa ang plano ay dinala nila ang sasakyan sa parking lot ng kumpanya at kunyari ay magkakaroon sila ng isang meeting doon. Kaya naman pinatawag nila si Trenton na walang kaide-ideya na mayroong inihandang sorpresa para sa kanya. Habang isinasagawa nila ang sorpresa para kay Trenton, isa sa mga empleyado ang naglabas ng cellphone upang makuhanan ang buong pangyayari. Wala pa rin kaalam-alam si Trenton. Kinuha ni Kenneth ang susi ng sasakyan mula sa kanyang bulsa at sinabi nitong, "Gusto namin itong ibigay sa iyo." Sabay iniabot ang susi.
Ngunit hindi ito makapaniwala na para sa kanya talaga ang kotse. Iniisip niya rin na baka hindi ito totoo. Ang videong kinukuhanan ng isang empleyado ay nakadirekta pala sa Facebook Live. Kaagad naman itong umani ng maraming komento dahil naantig sila sa dedikasyon ni Trenton at sa malasakit ng kapwa niya empleyado. Matapos ng duty ni Trenton noong araw na yon ay kaagad siyang umuwi ng kanilang tahanan upang sunduin si Carmen at kumain sila sa labas. Dahil nga mayroon na siyang sasakyan ay nagbago na rin ang oras ng kanyang pag-alis sa kanilang tahanan papuntang trabaho. Kung noon ay 1:30 AM ay umaalis na siya, ngayon ay 3:30 AM na. Napakalaki ng kanyang pasasalamat sa kanyang mga katrabaho. Ayon pa sa kanya ay ito raw ang una niyang kotse. Sa kabila ng murang edad ni Trenton ay naging responsableng tatay ito. Hindi niya ininda ang hirap, masuportahan lamang ang pangangailangan ng kanyang anak. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.